Isang mapagpalang araw mga kapamilya, tahimik na pinuntahan ni Felix si Lara upang ibigay ang balang naiwan ng sniper, isang mahalagang ebidensyang maaring magbunyag kung sino talaga ang nasa likod ng mga pagpatay. Ngunit hindi lamang iyon ang sadya niya. Walang emosyon ding sinabi ni Felix na tuluyan na ring nawala si Tommy at wala na silang dapat alalahanin pa. Sa halip na gumaan ang loob ni Lara, lalo lamang siyang nabalisa ng narinig. Malamig na sinabi ni Lara na hindi niya na kailangan malaman pa ang mga gitong bagay dahil sapat na ang bigat ng mga problema ang dinadala niya. Ito maintindihan ni Felix dahil noon lamang galit na galit si Lara mismo sa kanya. Hindi niya sinabi ang totoo tungkol sa pagbatay nila kay Oliver. Ngayon naman na inaamin niya na ang lahat ng kanyang kilos, saka naman ito umiiwas malaman ang katotohanan. Dahil dito uminit ang pagtatalo nilang dalawa. Galit na pinaalis ni Lara si Felix, ngunit bago tuluyang umalis, malamig siyang binalaan ito. Ayon kay Felix, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin at tila nakakalimutan na raw ni Lara kung gaano kahalaga ang misyong ipinaglalaban nila. Pagkaalis ni Felix doon, tuluyang bumagsak ang emosyon ni Lara. Napaluho na lamang siya habang pilit na nilalabanan ang bigat ng kanyang konsyensya. Unti-unti nang lumalambot ang puso niya at hindi niya na nga masikmura ang mga madudugong hakbang na ipinapagawa ng kanyang ama-amahan. Ngunit kasabay ng takot at pagdududa ay ang pangamba na baka siya naman ang susunod na managot kapag sinuway niya ang kanilang mga plano. Samantalang nagtungo naman si Marcos kay Dato Raman upang muling kausapan ito tungkol sa magkapatid na Rosales. Determinado si Marcos na malaman kung saan nanggagaling ang mga high-powered firearms na ginagamit ng hostages sa insidente at kung may connection ba ito sa mga sindikato. Para kay Marcos, ito na ang pagkakataon upang mabigyan ng hustisya ang mga kababaryo niyang naging biktima ng madugong operasyon noon. Ngunit gaya ng dati, nanindigan si Dato Raman na wala siyang alam at wala siyang kinalaman sa illegal na bintahan ng firearms. Dahil dito lalong nainis si Marcos at umalis nang walang nakuhang sagot. Ngunit hindi alam ni Marcos na nagsisinungaling lamang si Dato Raman. Tunayan, alam nito kung sino ang mga taong nagpapakalat ng armas sa bansa. Ngunit pinipili niyang manahimik upang protektahan ang kanyang mga anak laban sa panganib ng sindikato. Habang patuloy ang investigasyon, lihim namang sinundan ni Jalil si Jamila upang makausap ito ng pribado. Kita pa lamang niya sa kanyang kapatid ay agad niya itong niyakap ng mahigpit dahil ligtas ito matapos sa kaguluhan sa ospital. Ngunit agad ding napansin ni Jamila ang kakaibang kilos ni Jalil, kaya direktahan niya itong tinanong kung bakit kasama na ito ngayon sa Task Force Alpha. Pabuntong hininga si Jalil bago niya inamin ang totoo na nakapasok na siya sa SID at ginagamit niya ang grupo ni Marcos Reyes upang alamin ang buong katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanilang ama. Nagulat si Jamila dahil alam niyang napakadelikado ng ginagawa ng kanyang kapatid. Ngunit para kay Jalil, wala na siyang ibang pamimilian. Naniniwala siyang ang mga taong nasa likod ng pagkawala ng kanyang ama ay makapangyarihang personalidad sa loob mismo ng ahensya. Kaya para sa kanya, pagpasok sa loob ng sistema ang tanging paraan upang mabunyag ang katotohanan. Nag-aalala ng gusto si Jamila at sinabi niyang pakiramdam niya ay unti-unti silang papalapit sa kanilang ama. Liwanag din niya kung bakit siya nagtatrabaho sa ospital dahil doon niya mas nababantayan si Dr. Teresa at si Marcos Reyes. Unti-unti niyang napagtanto na seryoso si Marcos sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa nangyaring massacre sa isla. Naniniwala raw itong may naganap na sabotahe sa operasyon nila Marcos noon. Kahit tutol si Jalil sa palagay ni Jamila sa panganib, nakita niyang determinado rin itong tumulong upang matapos na ang lahat. Pareho nilang nais maibalik ang tahimik nilang buhay at makabalik sa isla kasama ng kanilang ama. Habang lumalalim ang misteryo, unti-unti namang ipinakita ang madilim na nakaraan ni Felix. Bata pa lamang siya ay puro hirap, pananakit na ang kanyang naranasan. Palagi siyang binubuli ng kanyang mga kaklase at halos araw-araw na binubugbog ng kanyang amang Lasengo. Dahil sa paulit-ulit na abuso, natuto siyang lumaban para mabuhay hanggang sa dumating ang araw, sa murang edad ay napatay niya mismo ang kanyang sariling ama. Pagkatapos noon ay namuhay siyang palaboy sa lansangan upang mabuhay, wala siyang inatubiling manakit at pumatay ng mga taong tumatangging tumulong sa kanya. Doon siya nakita ni General Carillo, isang batang puno ng galit ngunit may pambihirang tapang at survival instinct. Sa halip na ipakulong si Felix, kinukup siya ni General Carillo. Tinuruan niya itong kontrolin ang kanyang galit, pinag-aral at binigyan ng bagong direksyon sa buhay. Nang makatapos si Felix, ipinasok siya ni Carillo sa Enlea upang magsilbi sa ilalim ng kanyang pamamahala.
Dahil doon ay napakalaki ng utang na loob ni Felix kay General Carillo. Handa nga siyang gawin kahit ano na ipag-uutos ito. Ngunit habang dumarami ang namamatay at lumalalim ang sabwatan, isang tanong ang unti-unting bumabagabag sa lahat. Ano nga ba talaga ang tunay na plano ni General Carillo para sa bansa?